PBBM nanawagan para sa mas pinaigting na aksyon kontra climate change. Sa survey ng social weather stations na ipakitang 9 out of 10 Filipinos ang personal na naka-experience ng epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon. Ayon naman kay Climate Change Commission CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr., nasa 9.7 na milyong kabataan ang apektado ng mga insidenteng may kinalaman sa climate change mula 2016 hanggang 2021. Kaya naman sa pagsisimula ng 16th Annual Global Warming and Climate Change Consciousness Week noong November 22, 2023, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na makiisa at makipagtulungan sa paglikha ng solusyon upang pagani ng epekto ng climate change sa bansa. Anong mga hakbang nga ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos upang masolusyonan ang issue sa climate change? Alamin natin yan. Those who are least responsible suffer the most. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang speech sa United Nations General Assembly noong September 21, 2022 ukol sa climate change. Anya, mas maraming inaabsorb kesa pinoproduce na carbon dioxide ng Pilipinas, pero sa kabila nito, fourth most vulnerable country ang bansa sa mga epekto ng climate change. Para sa Pangulo, injustice ito na kailangang itama. Siniguro pa rin niyang itutuloy ng bansa na gawin ang sariling responsibilidad dito. Sa katunayan, matatanda ang patok sa mga netizen ang pagpapalawak ni Pangulong Marcos ng paggamit ng renewable energy na makakatulong hindi lang sa pagbaba ng presyo ng kuryente, pati na rin sa kalikasan. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na hikayatin ang kanilang developing countries na paigtingin ang kanilang mga climate action commitments. Itutuloy din ang Pilipinas na i-prioritize ang international cooperation para maging climate smart at disaster ready ang ASEAN. Upang mapigilan naman ang paglala at ma-manage ng maayos ang mga epekto ng climate change, kailangan ng bansa na magkaroon ng matatag na climate resilience. Para kay Pangulong Marcos, mapapalakas ng AI-powered weather forecasting system ang climate resilience ng bansa. Nasecure ng Pangulo ang nasabing teknolohiya sa sidelines ng 2023 APEC Summit dahil sa kasunduan ng Department of Science and Technology, DOST, at ng leading AI meteorology company sa Amerika na Atmo Inc. sa paggamit ng AI-powered weather forecasting system. Mapahusay ang kakayahan ng pamahalaan tumugon sa weather-related events na siyang makakasiguro sa kaligtasan ng mga Pilipino. Para kay House Speaker Martin Romualdez, na ipakita ng inisyatibang ito ang determinasyon ni Pangulong Marcos na tugunan ang mga hamon sa climate change sa pagitan ng makabagong solusyon. Ikaw, ano ang personal commitment mo para makatulong sa pagpigil sa paglala ng climate change sa Pilipinas? DWIZ Research Report. Report.